So, welcome back sa BGMs TV. Today's video mga kabilog is i-update ko kayo about sa Gen Z. So, hindi na ako nakapag-update kung anong bago dito sa Gen Z. Gumawa tayo ng 500GB SSD game. So, hindi ko masyado nilagyan ng retro games. Merong ilan bilang lang. More on fighting games tong mga nandito sa likod ko na binild natin. Ito kasi for delivery na. Update ko lang kayo kung ano yung advantage tsaka disadvantage nung arcade Gen Z natin. At syempre, bago natin simulan, subscribe nyo muna, BGMs TV, at hit mo yung notification bell para pag nag-upload akong ganitong videos or tech tips videos, ay ma-notify kayo. Alright? Well mga bilog, ano nga update dito sa Gen Z arcade natin? So wala namang pinagbago sa mga buttons. Yan pa rin yung appearance, meron pa rin timer. So pang business tayo. Pwede rin pang personal, tatanggalin lang natin tong timer. So depende sa setup. One setup lang yung pwede nating i-setup dito kung ano dun sa dalawa, business or personal. Pwede rin tanggalin yung coin slot. Pag gusto mo talagang personal, walang coin slot. So ngayon, ito kasi dapat yung bootingnan. Pag nag-open yung game, pag open ng system, so dapat magbo-boot siya. Ito yung itsura ng booting system niya. Ayan. Meron mo siyang intro videos, papakita ko sa inyo. So merong 3 intro videos yan. Same pa rin doon sa unang videos natin. So ito yung intro. Panoorin nyo at tapusin nyo. So yun mga bilog, meron siyang intro videos. So tatlong intro videos yun. Pwede mong i-skip kung gusto mong i-skip. So pag inopen nyo uli yung pinaka-system niya, pwede nyo exit. So press nyo lang yung exit button. So pakita ko rin sa inyo kung paano. Close natin tong system na to. So open natin yung system na yun. So ayan, ito yung pangalawa, intro. So ayaw mo nang panoorin yung intro, exit mo lang. May exit button sa ilalim para dumiretso na tayo sa mismong game. By the way, bago natin i-proceed about dito sa Gen Z, shoutout dito sa Tito Gaming. Maraming salamat sa pag-avail. I-vlog natin itong arcade mo para dun sa mga next buyer na bibili ng ganitong arcade machine. So by the way mga kabilog, bago tayo magsimula, yung mga games dito is limited. So limited dahil yung buttons natin is classic style pa rin. Ito yung mga buttons, mga pindutan. So wala tayong joystick. Proceed tayo sa advantage nito. So sa advantage nito mga kabilog, PC based tayo. Ang advantage kasi natin dito, pwede tayo na maglagay ng games. Kung anong gusto nyo ilagay ng games, basta kaya nung arcade buttons natin. Ito, itong arcade buttons natin na tawag natin. So isa sa mga advantage niya, kaya niya i-play lahat ng PC games. PS3, Xbox, lahat ng kaya niyang i-emulate. Nintendo Switch, so ito may Nintendo Switch dito, example itong Toad Nintendo yan, so Nintendo game. And then next is advantage ito mga kabilog, pwede nyo siyang gawing i-business. So sa iba kasi personal lang, pwede natin gawing personal to. Ito tulad nito, meron tayong timer dito sa harap, tapos coin slot. So pwede natin i-set up yung oras na gusto nyo dun sa value ng piso. At mga kabilog, isa pa dito is pwede mong palit-palitan yung games na gusto mong ilagay dito as long as kaya nung buttons natin. So nag-open tayo ng isang game, example Street Fighter 4. So automatic magbo-boot yan, hintayin nyo lang. At isa pa dito mga kabilog, hindi siya second hand. Lahat ng parts na ginamit natin dito brand new, may warranty. In case magkaroon man ng problema sa system, kontakin nyo lang ako. Technical support kung paano mare-repair, maayos, dahil may backup files naman tayo nyan. And isa pang advantage dito mga kabilog, dalawa yung SSD nito. So dalawa yung storage. So meron tayong storage para sa mga games lang, storage para sa mga operating system. So operating system natin yung
Windows 10. So para mag-boot tong computer na to. So pag nag-corrupt man yung operating system yung mga kabilog, hindi siya maapektuhan yung mga games. Hindi mabubura yung mga games. So kung masira man yung operating system, meron pa rin tayong games na nakalagay doon sa isang SSD. So i-repair lang natin doon in the future pag nagsakali nag-corrupt yung mga operating system. Lalagyan lang uli ng operating system at okay na. At mga kabilog, mabilis tong mag-boot kasi yung gamit nating storage dito is SSD. Hindi na tayo gumamit ng hard drive. Mahulog lang yung hard drive, sira na kagad yung games. Sa design naman mga kabilog, wala namang pinagbago, same pa rin. Meron tayong acrylic sa header, 8 buttons, tapos may buttons dito start and select. And andito yung may 5 buttons dito sa ilalim. Ito, open, on and off, reset, home menu tab, Windows tab, tsaka exit. Yun yung mga buttons ng arcade natin. At lastly mga kabilog, yung games nito na makikita nyo dito sa home menu, hindi basta-basta nabubura yan. Compare dun sa mga other arcades na pwede nila magalaw yung settings ng arcade, pwede nilang mabura. Dito, yan, dito wala sila makikitang delete. Hindi nila madidelete yung games kahit pumunta dito sa start dahil naka kiosk mode to. Dito kasi sa information makikita mo meron tayong 500 GB SSD tsaka 120 GB SSD. So nakahiwalay siya, Ryzen 5 tapos 16 GB RAM. So solid na solid yung mga games dito. Safe na safe yung games natin, may backup pa rin tayo kahit mag-corrupt yung operating system at hindi basta-basta magagalaw ng mga user yung mga games. So wala silang function para burahin yung games dito sa system natin. Compare sa mga console na jailbreak, may access sila dun sa mismong pag-delete ng games. So dito, wala silang function para i-modify yung games para ma-delete. So sa 500 GB mga kabilog na SSD, meron tayong 39 games. Maybe soon lalagay tayo ng classic kasi hindi na siya magiging modern kung lalagyan natin ng classic games. So may naghahanap din kasi ng classic tsaka modern pagsasamahin ko daw. Soon gagawa natin ng ganong system na try natin kung magagawa natin, lalagyan din natin ng joystick kasi itong build natin is walang joystick. Ano lang to, classic style button. So sa disadvantage naman mga kabilog, may mga certain game dito na kailangan mong i-close yung controller nila. So hindi naman ganun, hindi siya ganung issue tulad nitong, kasi hindi naman perfect tong system na to sa ginagamit natin. Tulad nitong Rayman Legends, pag binuksan natin tong Rayman Legends, hindi agad siya papasok doon sa mismong game. May lalabas pa siya ng controller settings. Yan, di ba nag-load na siya? Yan, lalabas to. Pag ganito mga kabilog, wala kasing access to dito. So exit nyo lang, close exit button para mag-close yun, then papasok na siya sa game. 2-player tong games na to. And lahat ng games na nakalagay dito is playable kasi tinesting naman natin. Yan. So 2-player to mga kabilog, maganda rin to laruin. Ayan. Ayan yung 2-player nya. Ayan. So pag nag-exit ganoon pa rin, exit button, pinutin lang yung exit button, mawawala yan at babalik tayo dito sa home menu. At itong isa pa, yung Street Fighter 5, pag in-open nyo to, may some delay lang, babalik kasi siya sa home menu. At tulad ito, bumalik sa home menu, hintayin nyo lang, papasok yung game na yan, medyo may delay lang. Ayan. So yun yung isa sa mga disadvantage nito, may mga game na ganun yung function. Pero ito lang, itong dalawang game lang na to. The rest, pag pinili niyo yung game, automatic papasok agad siya. May mga ganong senaryo. Tsaka meron pa isa dito, hindi siya basta mag-exit din. May timing to para mag-exit. Pag gumana yung exit button, so to hindi gumana exit button, ibig sabihin, sa mismong game ka mag-exit. Ayan, may exit siya. Para bumalik ka dun sa home menu. So may sariling exit siya, hindi siya gagana sa may exit button pagka nag-exit ka doon sa game na yon. So yung disadvantage dito mga kabilog, yun nga lang, limited kasi yung games natin. Hindi natin mapupuno. Puno na yung 500 GB dahil malalaki yung files na naka-install na games kasi dito. Like pang PC yung mga games. Meron ding mga mini games din dito like itong ito maliliit lang na files to eh. Itong Pac-Man, Overcooked, Slider, at Teenage Mutant Ninja Turtles, maliliit lang na file yan.
Itong Cuphead yan. Pero the rest, malalaki kasi yan. Dragon Ball FighterZ yan. Mga malalaking file yan sa PC. Kaya smooth na smooth to sa pang gaming. In the future, maganda rin tong i-upgrade yung mga games. Pag meron ka pang extra storage, dadagdagan mo na lang yung game. Pero ngayon, mga kabilog, yung build kasi natin is 500 GB. Ang disadvantage nga lang nito, wala kasi siyang joystick. So binuo ko talaga siya ng ganito na walang joystick kasi classic style yung dating pa rin kasi more on fighting games yung malalaro mo dito tsaka adventure. Kasi hindi na siya magiging classic style pagka meron na siyang joystick controller. Mga common yun sa mga Xbox 360 tsaka PS4. So hindi ko siya ginawang ganun. Meron na kasing gumagawa ng ganun. So ako, stay pa rin ako sa classic style sa ginagawa ko, mga classic arcade. So naggumawa lang ganito na parang modern talaga siya, kaso limited yung mga games na malalaro nyo dito. Actually pwede naman dito yung mga NBA 2K23, GTA 5, mga open world games. Pwede yun. Ang disadvantage nga lang, hindi siya gagana dito sa buttons. So yung malalaro lang talaga dito is yung sa mismong arcade stick lang natin. So limited lang talaga. Syempre yung mga fan ng Street Fighter 5 tsaka Tekken 7, actually may Tekken 8 na rin. So hindi pa naman official yan, pero 2-player na yung Tekken 8 natin na nilagay dito. Ayan, testing na rin natin yung Tekken 8 sa naghahanap. Nilagay na rin natin yung games na to. So medyo mataas lang yung requirements. Binabaan lang natin yung resolution pagka ganun para maging smooth. At isa pa palang advantage nito, customizable kasi yung mga controller. Pwede mong i-customize dun sa mismong game. Depende sa game na nilalaro mo. Kaya hindi siya stuck lang sa isang controller pagka naglalaro kayo ng games. So pagpipili kayo ng character, si player 1 tsaka si player 2, para may access yan. Pagdating lang sa in-game, kailangan nyo lang pindutin yung start ng player 1 tsaka player 2. So kung player 1 ka, yan, and player 2 start, para pumasok sa mismo game. So ayan, Tekken 8. So ayun mga kabilog, ayan, player 1, player 2, ayan. Pag nag-exit, ganun lang din, press exit button. Ayan, ito pa pala, isa pang disadvantage. Pag may nakita kayong ganitong error, sa game lang yan, press nyo lang yung exit. Ayan. So, babalik ulit siya sa home menu. At yung isa pa pala nito mga kabilog, ang disadvantage nito, pagka napindot mo yung exit ulit, magko-close yung system. Ayan. Pupunta ka sa home screen ng PC. Paano naman pag ganun, James? Pindutin nyo lang yung pangatlong button sa gitna dito sa 5 buttons na to, yung home menu, para mag-open yan. Ayan. So babalik yun sa intro video para pumasok mo sa home menu. So skip nyo lang itong intro, press exit, yan. So babalik ka dito sa home menu ng mga pagpipilian mo ng games. So meron tayong 39 games, yan, na malalaro mo sa 500 GB SSD. So quality games naman yan. So may NBA, so naghahanap ng NBA. Meron tayong NBA 2K Playgrounds 2. So smooth na smooth laruin yan lahat yan. So tinesting ko na rin kasi yan isa-isa mga kabilog. So Street Fighter 5, Street Fighter 4, Tekken 7, Tekken 8, Tekken Tag 2, naghahanap na. So meron pa tayong Soul Calibur 6. Ayan. Tapos fighting game, One Piece. Meron ding Naruto, Mortal Kombat, Marvel vs Infinite. Meron ding Marvel vs Capcom 3. So posibleng magsawa kaya agad kayo sa games na to. So meron pa tayong Dragon Balls. Ayan, Dragon Balls. Hindi ko na nailagay yung King of Fighters pala. So hindi na kasi kasya. So hope siguro sa 1TB build natin, lalagay natin yung iba pang game. So hintay-hintay lang kayo mga kabilog. Update tayo next siguro sa 1TB. Siguro nga dito na lang tong videos na to. Sa mga interested mga kabilog, message lang ako sa Gigabit Tech o sa James TV sa page ko, or sa Facebook ko, James Agetro.
And maraming salamat sa pag-avail dito, Tito Gaming. Shoutout sa inyo. Salamat sa pag-avail. Ibabalot ko na lang tong unit mo para mapadala na papuntang Aklan. So, Aklan to mga kabilog, tong arcade na papadala natin. Ayan. Ito, may Lego Marble din, 2-player. So, hanggang dito na mga kabilog. At ayun nga mga kabilog, natapos na tayo doon sa videos. Hope na naintindihan yung mga pinagsasabi natin about dito sa arcade Gen Z natin. So, 500 GB SSD, meron siyang 120 GB for operating system. So, next build natin, gagawin natin 1 TB yan. So, 500 GB pa lang kasi yan. So, konti lang yung games. Soon, nag-upgrade din tayo, try natin lagyan ng mga classic. So, hindi ko lang kasi natitrip lagyan ng classic ngayon kasi mas maganda pa rin yung ibang modern games. So, meron kasi tayong mga classic games, yung mga package natin na 25k. Kung gusto mo classic lang, nandun lahat ng classic games. So, hanggang dito na mga kabilog. Kita-kits na lang sa next video natin. At huwag mo rin kalimutan, subscribe mo na yung channel ko, BGMs TV, at hit mo yung notification bell para pa nag-upload ako ng ganitong videos or tech tips videos ay manonotify kayo. Alright? Peace out!